Si Camille Andrada ay anak ng isang retired army, kaya marunong ito sa mga basic na mga self-defense. Maganda ngunit simpleng manamit, masunuring anak sa kanyang nag-iisang magulang dahil ang nanay niya ay matagal nang patay. Nakapagtapos sa kursong accountant at nakapagtrabaho sa isang bangko. Ngunit biglang nagbago ang buhay niya nang mula sa trabaho, ginulat siya ng isang masamang balita. May bumaril sa kanyang papa. Halos ikadurog ng puso niya ang nangyaring iyon dahil paano siya ngayon mabubuhay kung siya na lamang mag-isa. Dahil sa hindi pa nakikilala ang sospek, nagbabala ang mga otoridad na lumayo muna siya o pumunta sa ibang lugar dahil malakas ang kutob ng mga pulis na ang pumatay sa ama niya ay isang NPA na naisuplong ng tatay niya sa mga pulis noong army pa ito. Matapos ng libing ay umalis siya. Nakahanap siya ng maayos na trabaho sa Maynila. Naging isang sekretary ni Speed Sandoval. Dahil sa kagwapuhan nito ay madali siyang napaibig ng lalaki. Akala niya ay iyon na ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Ngunit hindi, isa itong babaerot na laman niya na ilan pala silang pinangakuan ni Speed ng kasal. Parang bigla siyang nalusaw sa isipang niloko lang siya ng lalaking pinakamamahal. Ang masakit pa, nakita niya itong may babaeng kasama at may bata itong kalong na kamukang-kamukha ni Speed. Dahil sa sobrang galit, umalis siya nang walang paalam sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Sumakto rin na tumawag ang hepe ng pulisya sa Cebu na may lead na raw ang mga ito sa pumatay sa kanyang daddy. Dahil sa kagustuhang makatulong sa paghuli sa mga kriminal, ay sumabak siya sa isang matinding pagsasanay. Ang tanong, paano siya lalaban kung ang puso niya ay puno ng hinanakit? Ang masaklap pa ay nag-iwan ito ng isang alaala na kahit kailan hindi niya pwedeng itapon o kalimutan. Isang anak. Let's go! Sa sigaw na iyon, sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang bala ng mga baril. Sa matarik na kabundukan ay may mga rebelde at mga sundalo ng gobyerno ang nakikipagbakbakan. Pilit ipinaglalaban ang kani-kanilang mga hangarin at katwiran. Imbis sa bibigat talas ng dila, dinadaan na lamang sa tapang at baril ang lahat. Muling umalingaw-ngaw ang mga baril at sa mga susunod na mga segundo ay marami ang natumbang mga kaaway. Ang iba ay tumakas dahil sa hukbong sandatahan na sanay sa pakikipagbakan at patayan upang ipaglaban ang bansang minamahal. Private First Class Magbanwa Report. Ibinaba ni Camilang hawak na Armalite at maging ang iba pa niyang karga sa katawan at naupo sa malaking punong kahoy sa gitna ng kagubatan. Hawak ang walkie-talkie ay maagap siyang nagtanong. May 10 siyang kasama. Naghiwa-hiwalay sila nang magsimula ang atake upang mapaligiran ng mga kalaban. Sergeant Andrada, maayos po ang lahat at walang nasugatan. 7 ang lahat ng nalagas sa kalaban. Bumalik na ang lahat sa kampo. Mag-iingat dahil hindi natin alam baka nakamasid lamang sila. Copy that, ma'am. Sa hirap ng trabaho niya, kailangan niya magtiis, lalo na't marami pa rin gumagalang NPA. Ito ang talagang nais niya, ang sumuko lahat ng mga kaaway. Ngunit hindi madali dahil lumalaban ng mga ito. Sa 3 taon ng pagsiserbisyo sa bayan, nasanay na siyang laging nalalagay sa alanganin ng kanyang sitwasyon. Kung minsan ay hindi may iwasang matamaan, ngunit buhay pa naman siya. Pinag-igtingan niya ang pagsasanay noon at dahil isang kolonel ang tatay niya, kaya mabilis siyang natanggap sa trabaho. Isa lang talaga ang nais niya, maubos ang salot na problema ng Pilipinas. Dahil kung may mga kumakalaban sa gobyerno, walang katahimikan ng bansa. Sa Cebu siya na-assign at ngayon, first sergeant na siya. Mabilis lang ang pag-angat niya, siguro dahil na rin sa determinasyong ipinamamalas niya. Sergeant Andrada, uuwi ka na ba? Sira, wag mo na nga akong tawagin ng ganyan kapag out of duty na. Nakakahiya. Anya sa private na si Luisa. Siya, si Luisa, Maggie at Rosita ang tanging mga babae sa kampong ito. Ang 3 ay may mga asawa na mga army rin. Siya lang itong wala pero may anak na. Yeah, I need to go home early. Umiti ito, tsaka tinapik ang likuran niya bago tumalikod. Mauna na ako. Nandyan na si Sergeant Rondario. Pumihit siya sa likuran. Oo nga, naghihintay na ang asawa nito sa unahan. Isang big bike ang dala niya dahil medyo malayo ang bayan sa kampo nila at sa bayan pa siya uuwi ngayon.
Isinukbit ni Camille ang backpack at tinungo na ang parking kung saan naroon ang kanyang motor. A black Mamba, big bike na bagong labas na model ngayon. Suot ang katernong helmet at proteksyon sa katawan. Sumampa na siya sa motor. Ingat Serge, ani ng isa sa mga private. Simpleng kaway bago niya pinaandar ang sasakyan. Ganito siya araw-araw. Pwede naman sana siyang dito na lang matulog dahil kumpleto sa gamit, pero kailangan niyang unahin ang kanyang napakagandang anak na si Amaya. At 3 years old daughter na hindi talaga niya inaasahang ipagkakaloob sa kanya ng maaga. Napamura siya at agad itinigil ang motor. May mga tao kasi sa unahan at kamuntik niya ng masagasaan kung hindi siya nakapagpreno. Anong nangyari? Tanong niya sa lalaking di motor na tumigil din sa pagmamaneho. Mukhang may inambush po doon sa unahan. Anito, tsaka ligagang umarangkada. Agad niyang kinuha ang pastol sa backpack na dala at isinuksok sa suot na jeans. Tsaka siya lumapit sa magarang sasakyan sa di kalayuan. Sir, on the way na ang MDRRMO. Nakisali siya sa mga taong nakikiisyoso. Mukhang taga Maynila. Kawawa naman, buti at braso lang ang tama. Napakagwapo pa man din ng lalaki, no? Wika ng mga naroon. Tumingin siya sa gilid ng mamahaling sasakyan. Nakayuko ang lalaki at pilit pinipigilan ng dugo na dumadaloy sa braso habang nakaupo sa simentong kalsada. Akma sana siyang lalapit upang tumulong nang biglang nagtaas ng ulo ang estranghero. Doon na siya napaatras at pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Si Speedy yun. Dahil sa ilang minuto na ang nakalipas ay minabuti ni Camille na lumapit. Suot ang bonnet na sinakluban ng helmet. Nagkusa na siyang lumapit. Bilang isang sundalo, kailangan niyang gumawa ng hakbang upang matulungan ang mga sibilyan. Kahit na ba ex niya ito. Siniguro naman ni Camille na hindi siya nito makikilala. Kahit may nagawa itong kasalanan sa kanya, nangingibabaw pa rin ang pagiging sundalo niya. May nakahanda siyang first aid kit sa backpack na dala. Kinuha niya ang cleared plastic doon at agad lumapit sa mga tao sa unahan. Tumabi ang lahat. Kailangan ng hangin ng pasyente. Tsaka itinaas ang isang ID na nagpapakilala kung ano at sino siya. Tinamayan niya ang lalaki matapos ipakilala ang sarili gamit ang ID na iyon. Hindi niya sinabi ang pangalan. Umiiwas upang hindi marinig ng lalaki sa likuran niya. Nakinig naman ng mga tao at isa-isang umatras. Anong nangyari? Tanong niya sa kasama nitong lalaki. Sigurado siyang driver iyon dahil sa puting polo. May isa pang naroon. Sa banta niya ay tauhan ito ni Speed. Ang nakaitim ng t-shirt ang sumagot. May humarang sa daan. Hindi namin alam kung sino. Pinaputukan na lang kami. Habang nakikinig ay abala siya sa paglilinis ng sugat ng lalaki. Alam niyang nakatitig ito sa kanya. Maraming ganyan dito. Bawal sa lugar na to ang magarang sasakyan. Lalo na at nauubusan na ng supply ang mga NPA sa gubat, kaya kailangan na nilang gumawa ng hakbang at ang mga ganitong klaseng sasakyan ng punteriya nila. Be careful, would you? Mas idiniin pa nga ni Camille ang algodon na may alcohol upang mas masaktan ng lalaki. Kung pwede nga lang paliguan ng alcohol ang taong ito para lang magtanda sa pambababae na ginawa sa kanya. Kahit sa ganitong paraan, makaganti na lamang siya. Stop talking. Aniya rito. Saglit niya itong tinitigan at nahuli niyang titig na titig ito sa kanya. Mabuti na lang at naka-long sleeve siya at may protection din ang mga kamay niya, kaya hindi nito makikita ang balat niya. Pagdating ng rescue team, ipinasok na sa sasakyan ng lalaki. Hindi na rin nagdurugo ang sugat nito dahil sa bandage na inilatag niya sa sugat. Nang makita siya ng pulis, ay binulungan niya itong wag babanggitin ang kanyang pangalan. Sumang-ayon naman ito. Sumama ka na lang para i-assist ang ating pasyente. Wika ng isang pulis na kasama sa rescue team. Okay, I will. Anya, tsaka umangkas sa motor na kanyang dala. Siya ang naging guide patungo sa hospital. Nasa likod niya ang mga pulis at ang rescue team. Padilim na rin kasi kaya kailangan ng backup. Panatag at safe na nakarating sa provincial hospital ang pasyente. Sergeant Andrada, kailangan ka naming interviewin sa ilang mga bagay. Wika ng hepe habang nasa labas sila ng hospital. Hinubad niya ang suot na helmet upang makita niya ng maayos sa mga kausap. No worries dahil ginagamot si Speed ngayon sa loob ng hospital. Go ahead.
Aniya rito. Inilugay niya ang buhok na umabot hanggang gitnang likod na kulay ash gray. Lahat ng nakita niya ay sinabi niya at maging kung ano ang kanyang naabutan. Si Speed Sandoval ang pasyente at isa siyang VIP Sergeant. Kailangan namin ng kooperasyon ng mga army upang i-assist ang bisita natin. Nakapag-usap na kami ni General McCartney ukol dito. Isa ka sa mga kinuha niya para maging security ni Mr. Sandoval sa buong panahon na mamamalagi siya rito. Namilog ang kanyang mata. What? Bakit wala siyang sinabi sa akin kanina? About that, hindi alam ni General na ngayon ang pagdating ni Mr. Sandoval dito dahil ang sabi sa kanila bukas pa dapat. Nagulat nga pati kami. Ano bang ginagawa ng taong yan dito? Inis niyang usal. May malaking proyekto siyang ipapatayo sa Central at dahil para iyon sa ikakalago ng ekonomiya ng bayan natin, kailangan natin siyang protection ng sergeant. Napamura na lamang siya dahil sa narinig. At ikaw ang inaasahan naming makakapagbigay ng protection sa bisita natin, Sergeant Andrada. Paano na ngayon kung mismong general na ang may utos na proteksyonan niya ang ex-boyfriend niyang babaero? Mahabang buntong hininga ang tanging nagawa niya. Yes sir, sagot niya sa kausap bago ibinaba ang tawag. Bukas na bukas din ay ang pagiging bodyguard ni Speed Sandoval ang kanyang trabaho. Tumawag ang general na sa binata na siya magre-report simula bukas. Hindi siya pwedeng tumanggi. Ano ang idadahilan niya? Dahil niloko siya nito? Baka pagtawanan lang siya dahil ang kagaya niyang alagad ng batas ay kailanman hindi nag-iisip sa pansariling problema. Dahil oras na sumabak ka sa trabaho, kailangang isantabi ang personal na mga dahilan at problema. Hindi siya pwedeng tumanggi dahil hindi iyon magandang halimbawa sa kanyang mga kasama. Isa pa, first sergeant na siya. Gusto niyang tumaas palalo ang ranggo. Kaya kahit labag sa loob, ay kailangang sundin ang utos ng Major General McCartney. Mommy! Napukaw siya sa pag-iisip nang tawagin siya ng 3 years old daughter. Inilapag niya ang hawak na cellphone sa mesa sa gilid ng kama ng bata at naupo sa gilid ng higaan nito. You're not sleepy yet, sweetie? Umiling-iling ito. Napakaganda ng baby niya. 3 taon na ito at parang hindi pa siya handa na mas tumanda na ito. Dahil noon, kalong-kalong niya lang ito. Ngayon, ayaw nang magpahele dahil big girl na raw. Mommy, can you read me a bedtime story please? What do you want me to read, ha? Kinuha niya ang mga storybook sa ibabaw ng mesa sa gilid ng lampshade. Sleeping Beauty? Snow White and the Seven Dwarfs? What? No, Mommy. About my daddy. Story about you and daddy. Nagulat siya at agad napatingin sa batang nakahiga sa kama. Ngayon lamang kasi ito nagtanong tungkol sa ama nito. Ano, anak? Saan mo naman napulot ang tungkol dyan? Malumani na tanong niya kahit nagulat. Kita ko po sa mga children outside, may daddy sila to play with. At Renren asked me if I have a dad. I said, no, I don't have. Then she laughed at me like there's no tomorrow. And also Tamtam and Rena, they laugh. They told me, how can I be a Maya if wala ako daddy? So I cried because they all laugh. Nadudurog ang puso niya. Hindi niya napigilang buhatin ang kanyang anak at yakapin ito ng mahigpit. Kasalanan itong lahat ni Speed. Kung hindi lang sana babaero ang hayop na yun, hindi ito mararanasan ng anak niya. I'm sorry, sige na matulog ka na, okay? Hayaan mo na sila Renren and others, okay? They don't know kung anong mga sinasabi nila. Wala siyang maisagot. Paano niya sasagutin? Hindi niya pwedeng sabihing patay na. Dahil kung pwede lang, pinatay na talaga niya. Hindi rin pwedeng sabihing may ibang babae dahil baby pa ang anak niya. Kaya hanggat wala pa siyang pulidong paliwanag, hahayaan na muna niya. Viola, wag mo nga hayaang binubuli ng mga anak ng mga kapitbahay si Amaya. Dahil umiiyak siya. Sinabi niyang tinatawanan siya ng Renren at ng kung sino mga bata. Because she had no father. Hanggat maaari, ilayo mo sa mga ganoong bata si Amaya. Nang umagang iyon ay maaga siyang nagising para kausapin ng yaya ni Amaya. Naabutan niya ito habang nagwawalis sa sala. Yes po ma'am, pasensya na po, hindi na mauulit. Bata pa si Viola. Nasa 23 years old pa lamang ito. Simula sanggol si Amaya, ito na ang yaya ng anak niya.
Panatag naman siya sa ugali ni Viola. Kung minsan lang, tutok na tutok ito sa cellphone at hinahayaan si Amaya na maglaro sa labas upang makapag-cellphone hanggat gusto nito. Okay, please ingatan mo ang bata dahil alam mo namang maraming masasamang tao ngayon. Naiintindihan mo? Tumango naman ito. Okay, aalis na ako. Ma'am, baka pwede pong pumunta sa... Nadismaya na lamang ang babae nang makitang nakaalis na si Camille sakay ng big bike nito. Sa beach resort siya pumunta, sa address na ibinigay sa kanya kahapon ng hepe ng mga pulis. Suot ang black fitted jeans, isang high-cut black leather shoes, isang puting sando na pinaibabawan ng black leather jacket, ay diretso na siya sa reception area ng lugar. Isinuksok niya sa likod ng suot na jeans ang 2 pistol. Miss, good morning. Is Mr. Sandoval here? Anya, isang makahulugang titig mula ulo hanggang paa ang iginawad nito. Name, ani ng babae na walang kangiti-ngiti. Sergeant Camille Andrada. Nang marinig ang sagot niya, biglang lumapad ang ngiti nito. Yes ma'am, nasa penthouse po siya ngayon. Pakipirma na lang po dito tsaka pwede na po kayong umakyat. Salamat, Anya, at kinuha ang record book na inabot nito. Nakasabay din niya si Private First Class Logan at Private First Class Ambrosio. 3 silang lahat at siya ang inilagay na leader. So sa kanya magre-report ang 2. Good morning, privates. Sa reception area kayo dumiretso at sumunod kayo sa akin pagkatapos. Anya, bago na unang pumasok sa elevator paakyat sa penthouse na sinasabi ng receptionist. Kinakabahan siya dahil makikilala siya nito. Mukhang mababaliwala ang mga taong nilayasan niya ang lintik na ex niya. Yes ma'am, I'm fine. Stop worrying. Wala namang malalang tama. Please lang po. Huwag niyo na ho akong alalahanin, maayos na ako. Matapos ng tawag na iyon, ay ibinaba na ni Speed ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Medyo masakit pa ang tama niya. Pero umuwi na siya. Hindi niya kayang magtagal sa hospital. Isa pa, at hindi naman malala ang kanyang sugat. Ang inaalala ni Speed ngayon ay ang tungkol sa babaeng tumulong sa kanya kahapon. Kaboses na kaboses ito ni Camille kaya hindi talaga niya makakalimutan. Pero kung sa kilos, magkalayo sila. Isang doorbell ang pumukaw sa sandaling pagmumuni-muni niya. Tumayo si Speed upang pagbuksan ang taong nasa labas. Good morning, Camille Andrada reporting. Napaatras si Speed dahil sa sobrang gulat. Sa gulat nito, kamuntik nang natapilok ang lalaki ng magkamali ng atras dahil bumunggo ang likod niya sa kahoy na pintuan. Agad itong humawak sa edge ng pinto at ginawa niya iyong suporta upang hindi ito mabuwal. Camille? Na hindi na alintana ni Speed ang sugat sa braso. Kaagad nitong nilapitan ng dalaga at takma itong yayakapin nang umatras siya. Be professional, Mr. Sandoval. Hindi ako narito para makipagbeso-beso sa'yo. Seryoso niyang usal. Umayos ng tayo si Speed. Halika, pumasok ka dahil marami tayong pag-uusapan. Ramdam ni Camille ang kaba, gulat at pagkamangha sa mga mata pa lang nito. Ngunit nagulat siya nang hilahin siya nito sa kamay at agad na pinasok sa lugar na yun. Nagpaubaya siya rito. Tell me, bakit ka nawala? At narito ka lang pala all those years here in Cebu? Matatag na wika nito. Trabaho ang ipinunta ko dito, Mr. Sandoval. Kaya tungkol sa trabaho lang din ang dapat nating pag-usapan. Stop telling me what to say or do. Dahil kahit saan tignan, Camille, we're in a relationship nang layasan mo ko. Halata ang galit sa tinig at mukha nito. Hindi siya sumagot. Titigil din ito oras na hindi niya patulan. Answer me, Camille. Why? Bakit nawala ka na parang bula? Alam mo bang ang tagal kitang ipinahanap? Kaya pala may humaharang sa paghanap sa'yo ng mga PI ko dahil ikaw mismo ang gumagawa nun. Tama ba? Hindi pa rin siya sumasagot. Pinipigilan niya ang sarili na makapagsalita ng hindi ayon dahil baka magkaproblema. Lalo na at ang headset sa kaliwang tenga niya ay nakakonek sa ibang mga kasamahan niya. Kaya kung ano ang sinasabi niya, naririnig ng 2 pang kasama niya. Answer me. Sa lakas ng sigaw nito, hindi niya napigilang iwaksi ang headset sa kanyang tenga tsaka niya pinatay ang monitor gamit ang kanyang cellphone. Gusto mong malaman ha? Dahil isa kang babaero? Yeah.
Tama ang narinig mo. Hindi ka makontento sa isa. Anya tsaka umatras. What? Wala akong… Shut up. Ito ang tandaan mo, Mr. Sandoval. Narito lang ako para maging bodyguard mo. Pero matapos nito, hindi na tayo muling magkikita. Tandaan mo yan. Ano ba? Sa bilis nitong itinawid ang pagitan nila, ay nagulantang na lamang siya nang nasakop nito agad ang kanyang labi. Let me tell you this. Magkikita tayo araw-araw dahil iuwi kita ng Maynila. In your dreams. Tsaka niya ito tinulak. Ngunit isang halakhak ang pumangibabaw sa buong silid na yun. My dreams come true already, Camille. Tsaka siya nito tinuro. Mukhang hindi magiging madali sa kanya ang maging bodyguard ng taong ito. Parang mas pipiliin pa niyang makipagbakbakan sa mga NPA kaysa ang makasama ang lalaking ito. Thank you so much, Congressman. It's nothing, basta para sa aming probinsya. Isang groundbreaking ceremony ang dinaluhan ni Speed. Siyempre dahil bodyguard siya, naroon siya maging ang dalawang mga privates. Tahimik lang siya habang nasa gilid ni Speed. Hindi siya makikitaan ng kahit anong emosyon dahil alerto lamang siya sa buong panahon ng event. Mahahalagang panauhin ng dumalo sa groundbreaking na isinagawa sa bahagi ng Mactan. Hindi rin naman umabot ng ilang oras ang event dahil mainit na rin. Ayon sa narinig niya, ay isang malaking mall ang gagawin na pagmamay-ari mismo ni Speed. Hindi rin naman siya nagtataka dahil noon pa man ay alam niya na isang billionaire ang pamilya Sandoval. Here. Nagulat pa siya at natigil sa pagmamatsyag sa paligid nang hawakan nito ang kamay niya at mismong iniabot sa palad niya ang isang bottled water. Mga kasama niya ang unang nilingon ni Camille. Hindi naman iyon nakita ng dalawa kaya't hindi na siya nagprotesta. Sumilong ka, masyado nang mainit. Muli nitong bulong at heto na naman, isang simpleng paghawak sa balikat niya at pilit siyang pinaatras patungo sa lilim ng isang tent. Para talagang nahihiya siya sa nangyayari dahil sa mga pinaggagawa nito. Nagugutom ka na ba? Tumabi ito sa kanya, sabay ang pagtatanong. Sila na lang din ang naroon, kasama ng mga engineer, architect at lahat ng construction workers. Maiilan pang media ang nagawi, ngunit hindi rin naman nagtagal at umalis na rin dahil mag-aalas 10 na. Pataas na rin ang sikat ng araw. Huwag mo kong alalahanin, kaya ko yung sarili ko. Inis na usal niya rito. Isa ka na palang sundalo, paano yan? Ikaw na pala ang babaril sa akin sa kama. Bigla siyang nayuko dahil sa bunganga ni Speed na walang preno. Simpleng pagsiko sa tagiliran nito ang ibinigay niya upang matauhan. Ngunit ngumisi lang ito. You're smiling. Mas naiyuko niya palalo ang ulo nang mahuli siya nito. Ramdam niya ang pangangamatis ng pisngi kahit hindi iyon nakikita. Sira ulo talaga ang taong ito. Mabuti na lang at medyo malayo ang dalawang kasama niya kaya hindi napansin at narinig ng mga ito ang sinabi ni Speed. Stop it, would you? Nasisiraan ka na ba ha? Baka may makarinig sa bibig mo, napakabastos. Ngunit natawa ang lalaki. Hindi niya pwedeng ipagkaila sa sarili na ang kisig ng lalaking katabi niya. Sa tangkad nito ay aabot na yata ng 6'5" ang height, samantalang siya hanggang 6'1" lamang. Hanggang leeg lang siya ni Speed. Ang maroon polo nito na nakatakin sa kupas na maong nasuot at isang rag shoes na high cut. Animoy kulang na lang ang construction helmet para maging trabahador. Yun nga lang hindi rin pwedeng pagkamalan dahil sa kinis ng balat at puti nitong taglay. Namumutok ang mga muscles na banta niya, tuloy-tuloy ang pag-gym. Tatahimik lang ako kung hahalikan mo. Napatda siya sa kinatatayuan at biglang nagsitayuan ng mga balahibo sa batok nang bulungan siya nito sa mismong gilid ng kanyang tenga. Mainis man, hindi rin pwedeng ipahalata dahil may mga tao sa paligid. Inilayo na lamang niya ng ilang hakbang ang sarili para hindi siya nito kulitin. Ngunit bigla siyang nagulat nang ito ay tumawa, dahilan para mabaling ang atensyon ng mga naroon. Don't mind me, I'm just being so in love this morning. Anito, nayuko siyang bigla dahil sa mga mapanuring mga mata ng lahat ng naroon. Serge, mukhang type ka ni Mr. Sandoval. Ani ng isa sa kanyang kasama. Kung alam lang talaga ng mga ito ang totoong sitwasyon niya, na nagtitiis lang dahil ito ang trabaho niya. Kung pwede lang na magpalit talaga ng trabaho talagang gagawin niya. Tumigil nga kayo, hayaan niyo siya't i-focus niyo yung sarili niyo sa trabaho.
Ang misyon ninyo ang alalahanin nyo, wag ang pagiging tsismoso. Seryosong usal niya. Sa isang mall sila napadpad ng tanghaling iyon. Kahit ayaw niyang sumang-ayon, wala rin naman siyang choice kundi ang sumunod dahil ang bantayan ng VIP ang kanyang trabaho. Lunch break na at papasok na sila ng entrance. Inalerto niya ang mga kasamahan dahil maraming tao sa paligid. Kailangang laging handa sa lahat ng oras. Pagpasok ni Speed ay sumunod siya. Kasunod naman ang 2 private at isang driver ng binata. Sa isang restaurant pumasok si Speed kaya sila panay lang din ang sunod dito. Huminto ang 2 private sa di kalayuan samantalang tumigil siya sa tapat ng pasukan ng establishment. Simple lamang ang mga galaw, mahirap na't baka paghinalaan at masira ang kanilang diskarte. Nasa loob si Speed ng malingunan niya. Nasa counter na ito't nag-order. Nagugutom na rin siya. Isang biskwit at tubig lang kasi ang kinain at ininom niya kanina. Binalingan ni Camille ang mga kasama. Walang kahinahinala at kaunti lang din ang mga taong dumadaan doon dahil nasa first and second floor ang halos lahat ng mga madla. Ang nasa third floor ay mga fancy restaurant. Siguradong mamahalin lahat ng pagkain rito. Isang Japanese restaurant kasi iyon. Let's eat. Halos lumuwa ang mga mata niya sa gulat nang bigla na lang habulutin ni Speed ang palad niya tsaka siya nito hinila papasok ng lugar. Bitiwan mo ko. Bulong niya ngunit hindi man lang ito natinag. Alam kong gutom ka na. Sinabi ko naman sa iyong huwag ka nang mag-ala James Bond dahil wala namang mangyayari sa akin. Anito bago siya pilit pinaupo sa table na inuukupan nito. Tumingin siya sa labas ngunit hinawakan nito ang pisngi niya at pilit ibinalik sa harapan nito ang mga mata niya. Sabi ko kumain ka na. Hindi ko sinabing tumingin ka sa labas. Mahina nitong usal. Ang Japanese food ang talagang paborito niya at hindi siya magsasawa sa mga pagkain gaya ng mga nakahain ngayon sa kanyang harapan. Serge, nasan ka? Natatakam na siya ngunit may nagsalita sa headset na suot niya. Natigil siya sa kakatitig sa mga pagkain. Tumayo si Camille, lalabas na rin sana nang hilahin ni Speed ang kanyang braso. Kumain ka na, tama na ang kababantay sa akin. Kung mamamatay, edi patay. Hindi yung kailangan pa akong bantayan. Inis nitong sabi. Hindi mo kasi naiintindihan. This is my job, to protect you. No, that's my job. Seryoso nitong usal. Animoy nabato si Camille sa kinauupuan nang marinig ang mga tagang yun buhat sa lalaking kaharap. Anong sabi nito? Trabaho nitong protektahan siya? Natawa siya, tsaka kinuha ang headset sa tenga. Kailan mo ko pinrotektahan high speed? Puro pasakit lang ang nagawa mo, kaya tigil-tigilan mo ko sa mga pinagsasasabi mo. Hindi mo ko maluloko pa, tandaan mo. Hindi mo na ako GF, simula nang lukohin mo ko. Wait, what? At saan mo naman nakuha yung ideya na niloko kita? Ngunit napukaw siya sa sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas, kaya dali-dali niyang ikinabit ang headset. Privates, report. Singhal niya, tsaka hinawakan ng palad ni Speed. Hinugot ang baril sa tagiliran at iginiya ang lalaki patungo sa likod ng pader. Stay here. Aniya, ngunit hindi siya nito sinunod. May isa pa siyang baril sa gilid at nakuha yun ni Speed. Anong... You stay here. Seryoso nitong sambit bago ito humakbang patungo sa entrance ng lugar. Speed, ano ba? Hindi ka ba talaga makikinig ha? Bumalik ka rito. Serge, may 2 kalaban ang palapit dyan sa inyo. Sabi ng isa sa kanyang kasama. Copy that, ako nang bahala. Ngunit bago pa man siya nakahuma ay sunod-sunod nang umalingaw-ngaw ang tunog ng baril. Isa sa mga kalaban ng tinamaan ni Speed kaya siya'y nagulat. Paanong naging shooter ang taong ito? Let's go. Anito, tsaka siya hinawakan sa palad. Palabas na sila't hindi na rin magkandamayo ang mga tao sa paroon at paritong direksyon upang umiwas sa gulo. Nagulat siya nang bigla siyang hilahin patungo sa pader at nang sumilip ito ay muling kinalabit ni Speed ang hawak na baril. Sa nakikita niya, bihasa ito sa klase ng galaw at paghawak ng armas. Clear. Ani sa kabilang linya. Lumingon si Camille sa loob ng restaurant. Nagkalat na ang mga pagkain sa lapag nang hinayang tuloy siya. Are you okay, sweetheart? Anito at hindi man lang binitiwan ng kamay niya. Nakita at mukhang narinig pa ng 2 kasama niya ang sinabi ni Speed kaya isang makahulog ang ngiti ang ipinukol ng mga ito mula sa likuran niya. Hinila niya ang kamay niya
ngunit matatag ang pagkakahawak nito roon. Sweetheart, oh sweetheart, iniibig kita sweetheart. Sinamaan niya ng tingin ng dalawa sa likuran dahil panay ang pasaring ng mga ito na naririnig niya naman sa headset. Wala kang sinasabi Serge, may sweetheart ka pala at VIP pa. Kasunod ng halakhakan ng mga ito, agad niyang kinuha ang headset at malakas na hinila ang palad na hawak ni Speed. Nauna siyang bumaba sa escalator. Ngunit nagitla siya nang makita ang pamilyar na muka sa unahan. Yaya Viola, look, ang ganda ng toys. Can we buy it please? Sa sobrang kaba niya, nahila niyang bigla ang palad ni Speed at mabilis na naglakad pa sa lungat sa kinaroroonan ng kanyang anak na si Amaya at ang yaya nitong si Viola. Why, what happened? Anito, ngunit hindi siya tumigil sa paghakbang dahil oras na nakita siya ng kanyang anak, tapos na rin ang lahat. Na-identify na. Sila ang mga taong umambush sa kotse ni Mr. Sandoval last Friday. Ayon sa nag-ulat ay marami sila. Target talaga nila ang VIP, ngunit hindi nila papatayin. Dahil ayon sa ulat sa akin, ay i-hostage nila ito upang makakuha ng malaking pera. Mukhang may nagtip at nakakakilala na isang bilyonaryo si Mr. Sandoval. Isang buntong hininga ang tanging nagawa niya. Nasa mall pa rin sila nang dumating ang hepe ng pulisya. Mas mabuti nating gawin ngayon ay pag-igtingan ng pagbabantay. Lalo na tayo pang bumalik ng VIP sa Manila. Mas makabubuti sana iyon upang maiwasan natin ang malaking problema, Sergeant. Panay lang ang libot ng paningin niya. Nag-aalala siya hindi dahil sa nangyari, kundi sa anak niya na narito mismo sa mall at hindi pa nila alam kung may mga natira pa ba sa mga kalaban. Ano ba kasing ginagawa ni Viola? Sinabi na nga niyang huwag pababayaan ang bata at huwag lumabas ng bahay. Ngunit malalaman niyang narito pa ang yaya ng anak niya at mismong baby niya sa mall. Kinakabahan siya dahil anak niya na ang pinag-uusapan dito. Sergeant Andrada? Nang banggitin ng hepe ang pangalan niya, napaayos bigla siya ng tayo. Pasensya na sir. Hinging paumanhin nang makitang umarko ang kilay ng hepe na kausap niya. Matapos ng mga paalala, umalis na rin ang mga pulis matapos ayusin ang mga bangkay ng mga kaaway. Siniguro muna ng pulisya na maayos ang lahat bago iwanan ang lugar. Habang paalis ang mga pulis, panay naman ang libot ng paningin niya. Nag-aalala siya kay Amaya. Sweetheart, I think we need to eat first. Alam kong gutom ka na. Natigil siya sa ginagawa nang lumapit si Speed. Kagagaling lang nito sa unahan at may kausap sa cellphone. No need, hindi pa ako gutom. Seryosong sabi niya rito. At pwede ba? Tigil-tigilan mo ngayong kaka-sweetheart mo dyan. Hindi tayo mag-sweetheart, okay? Mula sa likod, narinig niya ang tawanan ng mga kasama niya. Galing sa headset na suot niya. Shut up! Baka kayo ang isunod kong pasayawin sa bala. Inis na wika niya. Bago hinablot ang suot na headset, isang masamang titig ang ipinukol tsaka humakbang at sumunod naman si Speed. Fine, hindi na kita tatawaging sweetheart, babe. Pinandilatan niya ito ng mata. Ngunit ngumisi lang ito habang nasa tabi niya. Kung ako sa'yo, iiwasan ko ang magtaray. Kasi mas nakaka-inlove ka kapag nagsusungit. Bigla siyang nayuko matapos bawiin ang mata sa binata. Hindi niya alam kung ano bang nangyayari sa kanya. Para kasing sa bawat salita nito ay tsaka naman siya nakakaramdam ng kakaiba. Ngunit pinipilit niyang iwaksiyon at inabala ang sarili upang hanapin ang lihim ang anak niya. Nagdadalawang isip siya kung hahanapin ba si Viola at ang bata o ilalayo rito si Speed dahil hindi nila alam kung may nakaabang pa bang panganib. Pero hindi pa rin maalis sa kanya na oras na may kaaway pang naghihintay ay baka madamay ang baby niya at iyon ang hindi niya pwedeng isawalang bahala. Hindi rin niya matawagan si Viola dahil naiwan ng personal na cellphone sa kotse sa parking area ng mall. Ang dala niya ngayon ay para lang sa trabaho. Hindi niya memoryado ang numero ng babae. Nag-aalangan siya kung lalabas na ba o hindi. Why, may problema ba? Tanong ni Speed, lumapit ito sa tabi niya at bumulong. Wala, simpleng sagot bago inihakbang ang mga paa palabas ng gusali. Pero nagulantang ang mga tao, mas lalo si Camille nang muli na namang may nagpaputok ng baril at mula iyon sa pangalawang palapag ng mall. Magtago ka! Hiyaw niya sa binata at mabilis na gumalaw upang itulak ang lalaki patungo sa likod ng pader. Muling nagpaulan ng bala,
At bawat balang tatama sa bawat bahagi ng kinaroroonan ay halos dumugin siya ng mga taong palabas ng mall. "Bilisan ninyo!" Aniyang muli at pilit na kinoveran ang lahat ng mga sibilyan. Sumenya sa dalawang kasama na umikot sa kaliwa. Ang isa ay kanan naman ang pinuntahan. May dalawa pang kaaway sa taas. Hindi niya matamaan dahil sa dami ng lugar na pagtataguan ng mga ito. Samantalang sa ground floor ay malawak lang na espasyo. Ang guard ay natamaan na ang isa. "Magtago kayo, isama mo siya." Wika niya sa dalawang nakaputing uniforme. Nasa likod siya ng pader at nasa tabi niya si Speed. "Let me handle this." Pero nabulaga na lang siya nang agawin nito ang hawak niyang baril sa pangalawang pagkakataon. Animoy isang palus kung gumalawang binata. Alapit na agad ito sa gilid ng hagdan paakyat sa ikalawang palapag. Nakatalikod ito sa kanya. Kahit kailan, hindi talaga marunong makinig ang taong to. Hinugot niya ang isa pang baril sa tagiliran, tsaka siya sumenyas kay Speed ng stay, ngunit hindi ito sumunod. "Sergeant Andrada!" Hiyaw ng kaaway. Siya ang tinutukoy. "Ibigay mo ang gusto namin kung ayaw mong umuwing bangkay sa inyo." Panakot nito, ang lakas ng sigaw ng lalaki dahil rinig na rinig iyon sa buong mall. "Sumuko na kayo. Wala kayong ibang mapagtataguan. Bago ninyo ako mapatay, uubusin ko muna kayo mga salot ng lipunan." Ngunit isang malakas na halakhak ang pumangibabaw. "Hindi ka ba natatakot na mawalan ng magandang anak, Sergeant?" Nanginginig siyang sumilip at kitang-kita ni Camille na hawak nito sa braso ang anak niyang si Amaya. Maging si Speed ay napasilip din. Napamura na lang siya, tsaka siya lumabas sa pinagtataguan. Pumailan lang ang sunod-sunod na halakhak. "Ibigay mo ang kailangan namin at ibibigay ko yung anak mo, Sergeant." Nilingon niya si Speed. Gulat na gulat ito. Gusto niyang mabuwal, ngunit isa siyang sundalo at kagaya niya, hindi kailanman sumusuko. Kita niya ang kakaibang tingin na iyon ni Speed. Palipat-lipat ang tingin sa kanya at kay Amaya. "Mommy!" Pero nang sumigaw si Amaya, doon na nabigyan ng sagot ang mga nais nitong malaman. Tumayo si Speed. "Ako, kapalitang bata." Sigaw ng binata. "Speed, no!" Ngunit isang makahulugang titig ang ipinukol nito sa kanya. Tumawa ang lalaki. "Lumapit ka rito." "Speed!" Muling sigaw niya. "Don't worry about me. Mas mahalaga ang anak mo. O mas magandang sabihing anak natin, Camille." Anito, tsaka ibinaba ang hawak na baril. Ingat na ingat siya sa bawat galaw dahil oras na magkamali siya, dalawa ang mapapahamak, ang kanyang anak at si Speed na patungo na sa ikalawang palapag ng gusali. "Ibaba mo ang baril mo, Sergeant Andrada." Utos ng lalaki nang makitang may hawak pa rin siyang armas. Hanggang sa mga oras na ito, nag-aalangan pa siya ng dahan-dahang ibaba ang baril niya. Sa nakikita niya, dalawa lamang ang mga kalaban, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa anak niya at kay Speed. Oras kasi na may masaktan na isa man sa mga ito, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili. Malapit na si Speed sa kinaroroonan ng lalaking may hawak-hawak sa anak niya. Lumapit din ang isa pa sa kalaban sa mismong tabi ng kasama nito at nagulat siya nang makita si Viola na katabi din ng dalawa pa. Si Viola na pinagkakatiwalaan niya ng ilang taon, mukhang kasabwat pa ng mga ito. Ang mga frybaits ay nakita niyang palapit ngunit nagsalita siya gamit ng headset na huwag magpapaputok ng baril dahil matatamaan ng mga hostage. "Pero Serge, wag, hindi pwedeng matamaan si Speed o mas lalo na yung anak ko." Matatag niyang sambit sa mga ito. Umatras ang dalawa't kitang-kita niya iyon. Ano na ang gagawin niya ngayon? "Ang anak ko, sumunod ka sa kasunduan." Sigaw niya nang hawakan ng isa sa mga to si Speed mula sa likod at saka itinutok ang hawak nitong armas sa ulo ng binata. "Isa kang sundalo pero tanga ka." Kasabay noon ang malutong na halakhak nito. Naikuyom niya ang kamao. Oo nga pala, mga demonyo ang kalaban niya. Nakatitig si Speed sa batang hawak ng nagsasalita. Seryosong pinakatitigan si Amaya. "Ngayon, tumalikod at utusan mo yung mga kasama mong umatras dahil kung hindi..." "Mami!" Sigaw ni Amaya nang hawakan nito sa buhok ang anak niya. Itinaas ang ulo at tinutukan ng baril ang bata. Awang-awa siya. "Don't hurt my daughter, you idiot!"
Sa lakas ng paggalaw ni Speed ay bigla na lamang tumilapon ng lalaking may hawak mismo sa binata. Mabilis na lumapit si Speed sa lalaking may hawak kay Amaya. Ngunit bago pa nito nagawa ang nais ay isang putok ng baril ang kumawala sa baril ng lalaking kakatayo lamang. "Ituloy mo, ng utak mo ang sasabog." Anas nito kaya tumigil si Speed. Panay ang hikbi ni Amaya. Dahan-dahan siyang umatras. "Bilis!" Ani ng lalaki sa ikalawang palapag. Nanginginig ang mga kamay niya. Oras lang na makagawa siya ng paraan. Pupugutan niya ng ulo ang mga hayop na ito. Sa bagal niya ay isang bala ang pumailan lang sa kanyang paanan. "Sabing bilisan!" "Men!" Napalingon siya nang may sumigaw sa entrance ng lugar. Gulat na gulat siya maging ang mga kaaway nang mula sa likuran, sa itaas, sa gilid at sa entrance ng mall. Sunod-sunod na pumasok ang maraming mga kalalakihan. Kargado ang lahat ng matataas na kalibre ng mga baril. Hindi ito mga sundalo. Mula sa entrance ay may lalaking huling pumasok. Kamukhang kamukha ayon ni Speed. Yun nga lang ay puno ang braso nito at leeg ng tato. Mahaba ang buhok nito na naka-ponytail. At bago pa nakahuma ang mga kalaban sa second floor, ay isang kalabit ng hawak nitong baril ay natumba ang may hawak sa anak niya. "Mami!" Napahiyaw si Amaya sa sobrang takot. Sa ulo ang tama ng lalaki. Gulantang siya dahil sa sobrang pagtataka. Sino ang mga ito? "Bitiwan mo ang kapatid ko kung ayaw mong sumunod sa kasama mo." Baritonong tinig ang pumailan lang sa buong ground floor. Habang nakatutok ang baril nitong hawak sa mismong lalaking may hawak kay Speed. "Mami!" Panay ang hikbi ni Amaya nang iabot sa kanya ni Speed ang bata. Agad itong humilig sa balikat niya at patuloy pa rin sa pag-iyak. Dahan-dahang hinaplos ni Camille ang ulo at likuran nito upang pakalmahin ang anak niya. Alam niyang marami ang mga katanungan ng binata, ngunit marunong itong magtimpi sa sarili. "Sino sila, Speed?" Tukoy niya sa paalis ng mga malalaking tao. Nasa 15 siguro ang lahat ng mga ito. Ngunit bago pa man nasagot ni Speed ang tanong niya, lumapit ang lalaking kamukha ng binata. Pinasadahan siya nito maging ang anak niya. "Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Camille." Maging ang boses ay magkapareho, pati ang katawan, nagkaiba lang sa buhok at tato. Makinis kasi ang balat ni Speed, ngunit kabaliktaran sa lalaking kakalapit lamang. At mukhang kagaya ni Kuya, ay may nagtago rin ng anak. Nakakamangha. 2 na kayo ni Kuya Uno na may mga anak na itinago. Ako kaya, meron din. Biro nito at hinampas ang dibdib ni Speed. "What the fuck, Jack?" Singhal nito rito. Nasampal niyang bigla ang bibig ng katabi dahil sa bibig nito. "Ouch!" Reklamo nito't natawa ang Jack nitong sinasabi. "By the way, I'm Jack." Pinasadahan siya nito ng tingin. "Mukhang hindi ka basta-bastang babae lang, Miss Camille. Pwede kang maging right hand ko kung..." "Tumigil ka, Jack. Hindi siya magiging mafia kagaya mo. So get lost." Nagulat siya dun. Ibig sabihin mafia ang kapatid ni Speed. Kaya naman pala ang galing-galing nitong bumaril at ang dami-dami ding tauhan. "Ouch, ang sakit naman. Matapos mo kong tawagan na papuntahin dito, ganyan ka na sa akin." Ngayon alam na niya. Mukhang ito ang katawagan ni Speed kanina. Kaya pala parang hindi makikitaan ng pag-aalala ang mukha nito kanina habang nagaganap ang barilan dahil may backup pala ito. "Mami, sino po siya?" Naputol ang pag-uusap ng mula sa balikat niya ay bumulong si Amaya tsaka itinuro nito ang katabi niyang lalaki. "I'm Speed. How about you, sweetie? What's your name?" Malumanay na tanong ni Speed sa anak niya. Napaayos ito at kumalas sa pagkakapulupot ng kamay sa leeg niya. "My name is Amaya." Ngiting sagot ng bata. "I need to go, Speed, Camille, and to my pretty little nephew. Bye, Amaya. See you around, darling." Ani Jack at kumaway pa sa bata. "Bye." Kahit hindi pa nito kilala ang lalaki, ay todong ngiti ang iginanti nito. Mukhang ramdam ni Amaya kung anong klaseng tao si Jack dahil kung hindi, nung kana sumagot ito o umimik man lang. "Take care and thanks, brother." Pahabol ni Speed. Kumaway lang ito patalikod bago sumakay sa Montero. Nakaalis na ang kapatid ni Speed bago pa man dumating ang mga pulis. Kinausap siya ng hepe kaya kinuha muna ng binata ang bata.
I think kailangang ilayo muna si Mr. Sandoval dito, Sergeant. Dahil hanggat narito siya, araw-araw malalagay sa kapahamakan ng buhay niya. Ano ang balak niyo, sir? Kailangang bumalik ng Manila habang hinahunt ng mga kasama natin ang may pakana nito. Nasa mag-ama niya ang tingin habang nakikipag-usap siya sa hepe. Kita niyang ngiting-ngiti at kadalasan panay pa ang tawa ni Amaya sa paglalaro ng dalawa ng kung ano sa cellphone ni Speed. Ma'am Camille, hindi po ako kasama sa kanila. Tulungan niyo po ako, ma'am. Ma'am Camille. Natigil ang pagsasalita ng hepe nang dumaan si Viola sa harapan nila. Nakaposas ito at patuloy sa pagmamakaawa. Lumapit siya rito. Kung sana pinili mo yung kaligtasan ng anak ko, Viola. Sana ngayon wala ka sa sitwasyong yan. Nalulungkot siya pero hindi niya pwedeng hayaan na lamang ang nangyari. Pero ma'am, tinakot lang po nila ako. Isa pa po. Sige na, dalhin na yan. Wika ng hepe. Umiyak man si Viola, wala na siyang awang natitira para rito. Nakakapanghinayang dahil pinagkatiwalaan niya ito kahit ilang taon. Nang matapos ang mga tanong at bili ng hepe, ay nauna na sila dahil kailangan na niyang iuwi si Amaya. Kasama siya at ang dalawang privates. Pero hindi sa mismong bahay nila dumiretso ang kotse, kundi sa penthouse ni Speed. Naiwan sa baba ang dalawang kasama niya. Si Amaya, siya at ang binata ang dumiretso sa top floor. Nagpa-deliver si Speed ng lunch dahil pasado 2:00 na ng hapon. Maging siya ay gutom na rin. Buhat ni Speed ang bata. Ibababa na sana ito ng lalaki nang makita ni Camille na tulog na pala ang anak niya. Ingatan mo, baka magising. Baby pa rin kasi ito kaya kailangan talaga ng nap time, lalo na at oras na ito ng pagtulog ng bata. Sa silid ni Speed pinatulog si Amaya. Nang maisara ang pinto, bigla na lamang siyang nagulat nang kunin ni Speed ang pulsuhan niya at hinila patungo sa kusina. Ano ba, Speed, bitiwan mo ko. Nauutal niyang usal na halos ikasubsob na niya sa bilis ng bawat hakbang nito. Pagdating ng kusina ay ipinangko siya nito sa ibabaw ng lababo. Tell me, anak ko ba si Amaya? Ang mga hita niya ay pinagitnaan ni Speed ng katawan nito habang nasa ibabaw siya ng lababo. Buti at hindi naman basa ang naupuan niya. Sunod-sunod siyang napalunok dahil sa mga titig nitong hindi mapuknat. Anak ko ba siya? Sumagot ka, Camille. May kalakasan itong usal. Animoy natuyuan ng laway dahil sa hirap niyang maibuka ang bibig niya. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok. Sasagot na sana siya nang walang ano-anong sinakop nito ang kanyang labi, kasabay ng paghawak nito sa magkabilang hita niya at hinila palapit sa katawan nito. Parang bigla siyang nag-init sa nangyayari at posisyon nila ngayon. Pilit nilalabanan dahil alam naman niyang hindi niya kakayanin, lalo na sa mga galamay nitong unti-unti na kung saan-saan napupunta. Tell me, Camille, anak ko ba si Amaya? Hingal na hingal siya nang bitiwan nito ang kanyang labi. Hinawakan ng panga niya at inilapit sa mukha nito tsaka ito bumulong. Iiwas pa sana siya nang muling idampi ni Speed ang labi nito sa nakaawang niyang labi. Tell me, gusto niya sana itong itulak ngunit parang nawala na siya ng lakas. Oo, parang gusto niyang bawiin ngunit huli na nang muli nitong sakupin ng mga labi niya at sa pagkakataong iyon ay mas mapusok na. Mas naging mapaghanap at tila sabik na sabik na maging siya hindi na napigilan ng sariling mapaingay dahil sa kakaibang sensasyong dala ng bawat hagod at halik na ipinagkakaloob nito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama at ang anak natin. Kaya pumili ka. Mamamatay ako rito o sasama kayo sa akin pabalik ng Manila. Napaawang na lang ang labi niya dahil sa bulong na iyon ni Speed. Really, Mommy? Sa lakas ng tanong ng anak niya, talagang ikinagulat iyon ni Camille. May dala pang panlalaki ang mga mata. Agad itong tumingin kay Speed at walang ano-anong niyakap ang lalaking nasa tabi lamang ng bata. Sobrang nagulat ang lalaki sa ginawa ni Amaya. Hindi kasi siguro iyon inaasahan ng lalaki. Thank you, Mommy. Thank you po. Ngiti-ngiti si Speed kahit medyo humihigpit ang kapit ng bata sa leeg niya. I love you, Daddy. Sabi ko na may daddy ako. Thank you, Mommy, for telling me, ha? So adorable at mabait na baby ang anak niya. At kahit mag-4 na taon pa lang ito, tuloy-tuloy na sa pagsasalita ito.
You're welcome, sweetie. Hindi pa rin ito binibitiwan si Speed na halata namang gustong-gusto ng ama ng bata. Kita niya ang namumulang mga mata nito. Mukhang ilang sandali na lang ay maluluha na ito. I love you too, sweetie. I really love you. Parang natutunaw ang puso niya sa malumangay na mga katagang yun. Ramdam niya kasi ang sensiridad sa mga salita nito. Sinabi na niya kay Amaya dahil simula nang magising ito kanina ay hindi na siya tinantanan at nagbabala din si Speed na kung hindi siya aamin, eto na mismo ang magsasabi sa bata. Natakot siya syempre, baka sumama ang loob ng anak niya, kaya kahit napipilitan, sinabi niya na at ipinaliwanag ang lahat dito. Yun nga lang hindi rin niya inamin ang dahilan kung bakit ngayon lang nagkita ang mag-ama. Gumawa lang siya ng white lies upang hindi masira ang imahe ng ama nito sa bata. Kahit naman kasi hindi sila maayos, hindi ibig sabihin pati bata idadamay sa kung anong hindi nila pagkakaintindihan. Magre-report sana siya sa kampo this afternoon upang malaman kung ano na ang status ng operasyon tungkol sa paghunt ng mga nais mag-hostage kay Speed. Ngunit hindi siya pinayagan ng lalaki. Eto na mismo ang tumawag sa hepe at nagpaliwanag ng lahat. Ano bang sinasabi mo? Akin na. Ako ang kakausap kay Hepe. Ngunit hindi man lang nito pinahawakan sa kanya ang telepono. Paano ba naman? Sinabi nito ang totoo. At direct din lahat ng pakiusap nito. Maging ang pagre-resign niya ay ito na rin ang nagsabi na hindi naman niya gusto. Yes, Hepe. Para matapos na ang problema. Babalik ako kasama si Camille sa Manila as soon as possible. May sinabi ang kausap nito, ngunit hindi niya marinig. Yes, thank you. Wika nito, tsaka ibinaba ang tawag. Napamura siya sa sobrang inis sa binata. This is for your own safety. Mas lalo na sa anak natin, babe. Mabuti na lang at abala si Amaya sa paglalaro ng game sa tab na ibinigay ni Speed, kaya hindi nito alintana ang ingay nilang dalawa sa sala. Kaya ko ang sarili ko, Speed, kahit walang tulong mo. Ano ba ang gusto mong palabasin ngayon? Tumalikod ito at isinara ang pinto ng kwarto kung nasaan si Amaya. Listen, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Wala akong babae, hindi ka ba nakikinig? Ano bang klaseng paliwanag ang gusto mong gawin ko para maniwala ka? Agad siyang tumalikod. Ganyan, lagi na lang sa tuwing kakausapin kita, lagi mo na lang akong tinatalikuran. Hindi ka na talaga nagbago sa ugali mong yan. Sa floor-to-ceiling window siya tumigil. Sino ang babaeng kasama mo nun? At may buhat ka pang bata. Kamukhang kamukha mo siya, Speed, kaya wag kang magkaila. Akala niya ay magagalit ito, ngunit napalingon siyang bigla nang tumawa ito at umarko naman ang kanyang kilay. Anong tinatawa-tawa mo? Sira ulo. Bulong niya. Sa bilis ng galaw nito ay isang kisap mata lamang yata nang matawid nito ang kanilang pagitan. Iniharang ni Speed ang magkabilang braso sa magkabilang gilid niya. Sira ulo? You can say that again. But wag mong hintaying ikama na kita sa oras na ulitin mo pa yan, babe. Kaunting pagtitimpi na lang ang meron ako, Camille. At oras na naubos yun, kahit nasa silid si Amaya, kayang-kaya kitang laruin. Kaagad niya itong naitulak at tinalikuran si Speed. Rinig pa rin niya ang halakhak nito na parang nangaasar. Wait, pigil nito. Lumingon siya at napatda siya dahil nasa likuran na pala niya ang lalaki. Mukhang sanay na humabol. What? Tinaasan niya ito ng kilay. Ngumisi naman ito na talagang kinainis niya. Magpapadeliver ako ng dinner or I will cook na lang for us. Ako na lang ang kainin mo. Sa huling salita nito ay may kasama pang kindat. Bigla siyang nayuko para kasing hindi niya kayang tagalan ng klase ng titig nitong ipinupukol sa kabuuan niya. Suot niya ang long sleeve nitong puti at boxer din ito dahil ayaw siyang payagang umuwi muna para sana kumuha ng mga gamit. Kaya heto at gamit ni Speed ang suot niya. Maging tsinelas ay pagmamay-ari din ito. Pili na. Baritonong tinig na nagpatuod sa kanya. Ako na. Nagliwanag ang mukha nito at akma siyang bubuhatin nang muli siyang nagsalita. Ako ang magluluto. Bastos na to. Usal niya tsaka ito tinalikuran. Ayos lang, at least. Sa'yo lang ako ganito. Parang gusto niyang kurutin ang sarili nang habulin siya nito at binulungan. Can I eat already? Anito nang madako sila sa kusina. Wala pang luto. Ayan, prutas.
Turo niya sa mga prutas na nakapatong sa mesa. I mean, can I eat you now? God, ano bang nangyayari? Bakit siya kinikilig sa hinayupak na ito? Kinabukasan ay Chopper na ang sumundo sa kanila sa mismong hotel kung saan sila naka-stay ng kalahating araw at isang gabi. Parang hindi nga rin siya nakatulog ng maayos dahil sa kakabantay kay Speed. Baka hilahin na lang ang paa niya mula sa kama at iwagwag dun sa sala kung saan ito natulog. Parang tulog lang ang mata niya, ngunit nakamadtiyag ang kanyang diwa. Pero nang magising siya ng madaling araw at sinilip si Speed sa sofa sa sala, abay naghihilik na, samantalang siya'y puro bantay, baka kasi ito'y umatake. Mukhang assuming lang talaga siya. Inamin niya naman ang kasalanan niya kaya inaantok siya ngayon. Surge, sana magkita pa tayo. Ani ng isa sa mga private na kasama niya. Hindi kasi umalis sa mga ito't na natiling nagbantay hanggang ngayon. Tsaka lang makakabalik sa kampo ang dalawa kapag nakaalis na sila. Of course, babalik ako. Hey! Sa ingay ng shopper pati sigaw niya, hindi na naririnig, lalo na nang hilahin ni Speed ang kamay niya at pinapasok na sa sasakyang panghimpapawid. Magpapaalam pa sana siya pero dahil sa katabi, hindi niya na natapos ang sinasabi. Kinawayan niya na lang ang mga ito habang tumataas ang chopper sa ere. Kalong ni Speed si Amaya. Sila lang din ang naroon kasama ng isang driver ni Speed at 2 pilot ng chopper. Siguro 1 oras din ang itinagal nila sa ere bago lumapag ang sasakyan sa isang rooftop. Banta niya'y kumpanya iyon ni Speed. Mabuti na lang at may biniling mga damit ang binata para sa kanya kaya hindi siya nakapagsuot ulit ng damit nito. Maging si Amaya, binilhan din ng mga gamit. Hanggang pagbaba ng rooftop ay buhat ni Speed si Amaya. Hindi pa rin nagbabago ang buong gusali. Ganito pa rin ang ayos simula nang iwanan niya 3 years ago. Yun nga lang, may mga bagong employees. Bawat makasalubong o madaanan ay bumabati kay Speed habang siya ay ngumingiti lang sa tuwing may tititig sa kanya. Kalimitan mga lalaki lang ang umingiti dahil karamihan sa mga babaeng nakakakita sa kanya kung hindi irap, tataasan siya ng kilay. Wala naman siyang pakialam dun. Speed, finally nandito ka na. About nga pala sa investors na sinabi mo na gawan ko na ng paraan. And also sa sinasabi mong flowers, thank you for... Agad tumigil sa pagsasalita ang babaeng humawak sa braso ng lalaki. Nang makita siya at ang kalong ni Speed ay agad nitong binitiwan ng binata. Oh, may kasama ka pala, sorry. Anito, naani mo'y nadismaya. Hindi siya naimik, hindi rin nag-react. Blanco ang mukha niyang nakatitig sa babae. Miley, meet Amaya, my daughter and Camille. Tumaas ang kanyang kilay. What? Camille lang? Pero kung silang dalawa lang, may pa-sweetheart at babe pa. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niyang dumaloy ang usapan. Yeah, naikwento mo nga siya sa akin. So, nag-aalangan pa itong tumingin sa kanya. Hi, I'm Miley, Speed Secretary. Nice to meet you, Camille. Doon na siya lumingon kay Speed tsaka nagsalita sa babae. Ngunit ang mga mata, hindi naalis sa binata. Oh, sekretary ka pala ng fiancé ko. Nice to meet you too. Inabot niya ang kamay at nag-aalangan ng babaeng tanggapin ang pakikipagkamay niya. Ngunit nang maabot niya ang palad nito ay isang nakakabaling pakikipagkamay ang ginawa niya. Ouch! Ang kamay ko! Sorry, mukhang nasobrahan. Anya, bago kinuha si Amaya kay Speed at naunang tumalikod. Camille, wait! Tawag ni Speed nang palabas na sila ng entrance. Huwag mo ko makamil-kamil, Speed, dahil kaya kong pasabugin ang buong kumpanya mo kahit ngayon din mismo. Tinakpan niya ang tenga ng bata bago nagsalita ng mahina. Isa iyong pagbabanta at ang nakita niya ay talagang hindi niya nagustuhan. Listen, Miley is just... Shut up! Isa pang salita mula sa'yo. Muling usal niya kaya bigla itong tumahimik at binuksan ang pinto ng sasakyan na naghihintay sa harap ng gusali. Isang napakagandang mansyon ang pinagdalhan sa kanila ni Speed, pero kahit na namamangha siya sa ganda at enggrande ng buong bahay, hindi man lang umimik si Camille. Paano nga ba siya iimik kung galit na galit siya? Sekretary, tapos Speed lang ang tawag ng babaeng yun sa taong ito. So ibig sabihin ay close na close sila.
Tsaka may narinig pa siyang flower. Para saan yun? Fine, nagsiselo siya. Ano ngayon? Ito mismong lalaki sa tabi niya ang nagsabing wala raw itong babae. Tapos makikita at malalaman-laman niyang tungkol sa sekretary nito. Mas naiinis siya dahil kung makalingkis ay animoy BF nito ang amo. Abay ibang usapan na ito, lalo na at nakikita ni Amaya. Magandang araw po Sir Speed. Bumati ang isang kasambahay na naghihintay sa gilid ng pintuan ng main door. Sa banta niya ay hindi lalampas sa 65 ang edad nito, hindi rin bababa sa 50. Dalawa ang mga kasambahay, medyo bata pa ang isang katabi nito. Hula niya, nasa 40 hanggang 45. Tumingin ang may edad na babae sa kanya at kay Amaya na hawak niya sa kamay habang papasok sa loob ng kabahayan. Eto na po ba yung sinasabi niyong GF niyo, sir? Ngumiti ito at isang yakap ang ipinagkaloob nito sa kanya na kanya namang ikinagulat. Salamat naman iha at nagkita na kayo ni sir. Tila isang ina na talagang nag-aalala sa anak nito. Salamat ma'am. Muli nitong sambit bago siya bitawan. Binuhat ni Speed si Amaya. This is my daughter Manang Lukring. Pakilala nito sa bata. Kamukhang kamukha po ninyo sir, napakagandang bata. Nagpunas ito ng luha. Umiiyak ba ito? Hindi na siya umimik at nanatiling tahimik. Ayaw din niyang magkomento dahil sa inis sa lalaking may buhat sa anak niya. Hi! Isang kaway at ngiti ang iginanti ni Amaya. Ang cute niya humanang, para siyang manika. Doon palang nagsalita ang katabi ng may edad na babae. Eto si Laura sir. Taga-amin po ito. Nang sinabi niyo ho na kailangan po ninyo ng kasambahay, siya ho ang aking kinuha. Saglit lang itong tinitigan ni Speed. Salamat Manang at pakihanda na ho sana ang agahan. Hindi pa kasi kami kumakain. Wika ng lalaki. Oho sir, ihanda na ho namin. Agad namang tumalikod ang mga kasambahay upang sumunod sa utos ni Speed. Sinabi ni Speed kung kailan at kung kanino ang mansyon na ito. Last 3 months pa lang natapos ang pagpapagawa nito. Ang sabi rin nito ay ginawa iyon upang kung sakaling makita siya ay hindi na sa mansyon ng mga magulang niya iuwi, kundi sa mismong bahay nila. Wala siyang reaksyon, hindi nga siya halos nakikinig, naiinis pa rin siya. Ipinakita ni Speed ang bawat kasulok-sulukan ng mansyon na iyon at talagang wala siyang ibang masasabi. Napakaganda. Ang master's bedroom ay napakalaki. Maging ang magiging silid raw ng mga anak nila ay tapos na. May 3 silid, sa panganay, pangalawa at bunso. Hindi pa iyon nabibigyang buhay dahil hindi pa kasi nito alam kung ano raw ang magiging mga anak nila. Plain white ang silid ni Amaya. Kumpleto iyon sa gamit. Bukas daw pasisimula ni Speed na ipaayos ang kwarto upang gawing pangbabae. Pagbaba nila para sa agahan ay laking gulat niya nang may mga tao sa sala. May mga bata at naghahabulan patungo sa labas. Teo, Tessa, Talia, stop running! Wika ng isang babae. Bigla siyang nagulat nang maalala ang mukha nito. Ito yung nakita niya noon sa tapat ng kumpanya ni Speed at ang batang lalaki na tinawag nitong Teo ang batang kalong noon ng lalaking kasabayan niya sa pagbaba. Biglang sumikdo ang kanyang puso. Mommy, si Talia ayaw pong makinig kay kuya. She's still running po. Ani ng batang babae na sa banta niya, nasa 4 na taon ng edad. Hayaan mo sweetie, pakibantayan mo kay Kuya Teo, okay? At mas nagulat siya nang may umakbay na lalaki rito. Pinasadahan niya si Speed, magkamukhang magkamukha sila. Ibig sabihin, hindi siya nagtanong at patuloy lang sa paghakbang sa hagdanan. Speed, may son, nandito ka na. Maluhaluhang lumapit ang may edad na babae kay Speed nang makbaba sila ng hagdanan. Sumaglit itong yumakap sa lalaki. Ito na ba ang apo ko? Rio, nadagdagan na naman ng isa ang mga apo natin. Umiiyak ito habang nagsasalita. Camille, iha, don't mind my wife. Masyado lang iyang nagiging emosyonal sa tuwing umuwi ang mga anak. Ani ng may edad na lalaking kamukha ni Speed. Ngumiti siya ng pilit nang yakapin siya ng lalaki. Finally, Speed found you at may bonus pa. Wika pa nito. Sabi ko naman sa'yo, Rio, ayaw mo kasing maniwalang sunduin natin sila sa Cebu. Wika ng babae tsaka nito kinuha si Amaya. Come sweetie, I am your Lola Alora and this is your Lolo Rio.
Ngumiti ito sa kanya. Welcome to the family, my dear Camille. Dugtong pa ng ginang. Kuya, akala ko hindi na kayo darating ni Ate Aika at sa dumadami ninyong mga anak. Lumapit ang tinawag nitong kuya. Pwede ba yun? Nito. Welcome Camille, I'm Uno and this is my wife Aika. At ang mga nasa labas ay mga anak namin. Pasensya na at medyo makukulit. Ayos lang, sagot niya rito. Hi, welcome, ikaw pala si Camille, napakaganda mo. Ani Aika na lumingkis sa braso ni Uno. And you too my love, bulong nito sa kanyang asawa. Parang gusto niyang matunaw sa hiya dahil sa mga maling naging paratang niya kay Speed. Ngayon ay biglang nagbago ang paniniwala niya. Hindi kasi iyon babae ni Speed kundi asawa ng kuya nito. Ang anak niya nakipaglaro na rin sa labas. Sinusundan ni Laura na kasambahay upang masiguro ang kaligtasan ng bata. Tayo na sa hapag, masamang pinaghihintay ang grasya. Inaakay siya ng mami ni Speed. Sige po ma'am, sagot niya naman at tumigil ito at siya'y tinignan. No, not mom, it's mom, iha. You're a part of our family now. Always remember that. And Speed, marami kang ipaliliwanag sa akin. Anito nang balingan nito ang lalaki. Nagtawanan na lang sila nang mapakamot ito ng ulo. Natapos ang agahan na puro tawanan at tsikahan. Doon niya nalaman ang lahat-lahat at kung ano ang naging mga kaganapan sa buhay ng mga Sandoval siblings. Yun nga lang ay wala si Jack na lagi naman daw wala. Hanggang sa nagpaalam na ang lahat, sa Sunday daw babalik ang mga ito for family dinner na gagawin ng pamilya Sandoval para sa kanila ng kanyang anak. At pinamadali na rin ni Mami Alora ang tungkol sa kasal. Napakasaya ng pamilya ni Speed. Pangarap niya ang ganito. Dahil mag-isa lang siya sa buhay, hindi rin naman kasi siya close sa mga kamag-anakan sa side ng kanyang nanay at tatay. Papasok na sila ng mansyon nang siya'y matigilan. Mauna na kayo, susunod ako. Anya sa mag-ama, pagtalikod ng dalawa, sinagot niya ang tawag ni Hepe. Sergeant, mag-iingat kayo dahil sinundan kayo ng mga NPA dyan. Sumikdo ang kaba sa puso niya dahil sa narinig. Sa nakikita niyang kasiyahan sa anak, ay hindi mapawi ang galak sa puso ni Camille. Kahit kalakip noon ay kaba sa puso dahil kahit narito na sila sa Manila, nasundan pa rin pala sila ng mga hayop na NPA. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang paghahangad ng mga itong makuha si Speed gayong hindi lamang ang binata ang mayaman sa bansa. Ang hindi rin niya maintindihan kung bakit kailangan pa silang sundan gayong malayo ang Siburito. Ngunit kahit anuman ang itanong niya ngayon ay walang ibang makakasagot dahil hindi siya manghuhula. Wala siyang sinabi kay Speed tungkol sa bantang yun. Sinarili niya ang lahat upang hindi maalerto ang lalaki. Isa pa'y alam niyang hindi talaga siya nito hahayaang kumilos. Oras na nalaman nito ang tungkol sa sinabi ng Hepe. Matapos niyang magbihis, nakiusap siya sa General McCartney na kung pwede ay bigyan siya ng dagdag na armas. Pumayag naman ito. Sinabi na rin niya ang address ng kinaroroonan niya upang mapabilis ang paghahatid. Dahil kung wala siyang sapat na kagamitan sa pakikipaglaban, hindi siya makakampante. Kailangan niyang protektahan si Speed anuman ang mangyari. At hindi siya makakapayag na ang mga hayop na NPA lamang ang tatapos sa kasiyahan ng kanyang anak. Bigla niyang itinago ang mga armas nang bumukas ang pintuan ng master's bedroom. Nang lingunin niya, ay si Speed ang palapit sa kanya. Agad niyang inayos ang sarili at nagkunyaring kumuha ng suklay para suklayin ang buhok niya. Mukhang tulog na si Amaya. Nagpresenta kasi si Speed na ito na raw ang magpapatulog sa anak nila. Pinasadahan niya ang wall clock, mag-aalas 9 na pala ng gabi. Pumasok sa CR si Speed kaya agad niyang tinignan ang cellphone na nag-vibrate. Parating na ang mga armas na request mo, Sergeant Andrada. Sana naman ipagpabukas na lang. Paano siya lalabas nito kung gising pa si Speed at naliligo lang sa banyo? Kinabahan siya dahil baka malaman nito ang nangyayari. Ilang sandali lang at lumabas mula sa CR si Speed. Tanging towel na puti lamang ang nakatapi rito. Sunod-sunod ang paglunok na ginawa niya. Nakakapang-init kasi ang six-packs abs nito na perfect ang pagkakalilok. Agad niyang binawi ang tingin nang makitang palapit ito sa kanya.
Kakatapos lamang niyang mag-apply ng lotion, mukhang mahihirapan siyang lumabas ng walang solid na dahilan dahil kung sasabihin niyang iinom ng gatas ay meron nun sa bedside table na dinala nito dahil alam ni Speed na kasanayan na niyang uminom ng mainit na gatas bago matulog. Kung sasabihin niyang tubig, paano? Ikakaakyat nga lang din niya rito dahil uminom siya ng tubig. Alam iyon ni Speed dahil nakita siya nitong pababa kanina. Mukhang nalintikan na. Nagulat si Camille nang may yumapos sa kanyang bewang mula sa likod niya. Dalawang mga braso ni Speed ang pumulupot doon. Tsaka naman ito idinantay ang ulo sa balikat niya. Todo-todo ang pintig ng puso niya. Unang gabi kasi nilang magtatabi sa iisang kama at ang huling nangyari sa kanila ay mag-aapat na taon na. I miss you, babe. I'm sorry about Miley. She's a friend at ang bulaklak ay request niya sa birthday niya. Kaya pinagbigyan ko. At hindi naman siguro ibig sabihing may bulaklak. Gusto ko na siya, right? It's just a birthday wish na pinagbigyan ko. Animoy may mga paru-parong nagliliparan sa kanyang sikmura. Lalo na nang humigpit ang paghapit nito sa kanyang bewang. Ang bango ng gamit nitong mouthwash at ang aftershave nito ang siyang nangingibabaw. A manly scent na talagang gustong-gusto niyang amuyin. Napapikit siya at walang kahit anong salita na rumihistro sa kanya. You know how much I love you. Kaya nang umalis ka't hindi na kita nakita. Parang kaunting-kaunti na lang at mawawalan na ako ng kasiyahan. Nagagawa ko na lang talagang umiti minsan sa tuwing dumadalaw si Mami. Pero kung wala sila, hindi nito itinuloy ang sasabihin. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Hinawakan ng balikat niya at dahan-dahang inikot siya sa dako nito. Ang pangako kong pakakasalan ka, gagawin ko yun. Malumanin itong usal bago sinakop ng binata ang kanyang labi. Hindi siya tumanggi, hindi siya nanlaban. Pumikit na lamang upang mas maramdaman ang malambot nitong labi sa kanyang labi. Noon pa man, mahal niya na ang taong ito. Kaya nang malaman niyang wala naman palang katuturan ng pagsiselos niya kay Aika, napawi bigla ang kanyang galit. Mukhang siya lang kasi itong naghahanap ng magiging kasalanan ni Speed. I love you. Noon pa man, mahal na kita. Hindi iyon magbabago hanggang sa tumandaman tayong pareho. Bulong nito. Naramdaman niya ang paglapat ng likuran niya sa malambot na kama. Mukhang wala na siyang magagawa pa, kundi ang muling ipaubaya ang sarili sa taong ito. Hindi siya sumagot sa mga katagang binitiwan nito. Tanging ang sumabay sa mga halik nito ang siyang nagawa niya. Ang sabi nga nila, silent means yes. Okay, fine. Mahal niya naman talaga At kung susumahin, wala naman itong naging ibang babae. Isang gabing halos hindi niya na naipahinga ang sarili dahil mayat maya kung angkinin siya ng lalaki. Mag-aalas 10:30 na nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Agad siyang bumangon kahit medyo masakit ang pagitan. Sandali siyang nagtungo sa CR para maghugas at magbihis. Tsaka siya lumabas. Tulog na tulog si Speed kaya wala itong kamalay-malay. Nasa ibaba na raw kasi ang package. Diretso na siya sa gate. Kita pa rin ang paligid kahit malalim na ang gabi dahil sa full moon na nagbibigay liwanag sa paligid at idagdag pa ang mga ilaw sa palibot ng mansyon. Lumabas siya ng tahimik. Kinuha niya ang susi sa guardhouse. Tulog na ang guard kaya wala itong alam. Sergeant Andrada? Oo, ako nga. Aniya sa seryosong tinig. Inabot ng lalaki ang isang mahabang traveling bag. Mabigat iyon dahil sa mga barilang nasa loob nun. Binuksan niya at tumambad ang 2 M16 na Armalite at 3 granada. Kinuha niya ang M16 at tumingin sa paligid. Napamura siya at bigla iyong kinalabit. Sunod-sunod na putok ng baril na hawak ang umalingaw-ngaw, kasabay ng mabilis na paggalaw upang hindi matamaan ng ganting putok ng mga kaaway. Pumailan lang ang sunod-sunod na putukan. Marami ang kanyang kalaban, ngunit mag-isa lamang si Camille. Nasa gilid siya ng pader habang pinauulanan ng bala ng mga kalaban. Mula sa kabilang kalsada sa mga punong nagyayabungan ng mga dahon, doon ang gagaling ang mga putok ng baril. Nagkalat ang mga basyo ng baril, sunod-sunod na nahuhulog sa M16 niyang hawak. Mayat maya kung bumaling sa kabila at kaagad gagalaw upang umatake naman sa bandang kanan. Sunod-sunod ang tama ng baril sa mga kaaway.
Ngunit kahit marami na siyang natamaan, hindi pa rin maubos-ubos ang mga ito. Ang lalaking nag-deliver ng mga baril ay natamaan sa binti, kaya't hinila niya ito at saka itinago sa likod ng pader sa loob ng compound. Ang gwardya ay ganun din, kaya wala na siyang ibang aasahan kundi ang kanya na lamang sarili. "Sergeant, sumuko ka na, hindi mo kami kaya." Mula sa kasukalan ng kadiliman ay hindi niya maaninag ang nagsasalitang iyon. Ngunit parang pamilyar ang tinig, para kasing narinig niya na iyon. Isa na namang pagpapaulan, ngunit wala siyang katakot-takot na sumugod sa unahan. Ang tanging panangga ay ang hawak na baril. Animoy palos sa tuwing siya ay tatakbo upang humanap ng pwesto na makakakilos at makakapuntirya ng mga kaaway niyang halang ang kaluluwa. "Babe!" Bigla siyang napalingon, ngunit kaagad ring ibinalik ang mga mata sa unahan. Kitang-kita niya ang paglapit ni Speed sa kanyang kinaroroonan. "Speed, si Amaya, bumalik ka. Hindi ka nila pwedeng makuha." Malakas niyang sambit. "No, I'll stay with you. Tinawagan ko na si Kuya and Jack, parating na sila. Nakaimanang lukring si Amaya. Pinababa ko sila sa underground." Mula sa bag na tabi niya, mabilis ang kilos ni Speed upang kumuha ng magagamit na armas. Buhay at kamatayan ang tanging pagpipilian nila ng mga sandaling yun. Nasa kabila niya si Speed at sunod-sunod na pinaputok ang armas na hawak. Ngunit nagulat na lang siya nang saglit itong tumigil at hinila patagilid ang ulo niya at isang damping halik sa labi ang iginawad nito sa kanya. "Ako ang kailangan nila. Pwes ako ang lalapit sa kanila." Bigla itong tumayo. "Speed, no! Speed, bumalik ka!" Sigaw niya, ngunit hindi man lang nakikinig ang lalaki. Animoy nakasuot ng bulletproof dahil walang takot nitong tinatakbo ang labas ng gate at bawat makita ay bigla na lamang natutumba. "Speed!" Nasigaw niyang muli upang ito ay sundan. Dalangin niya ng mga oras na yun na sana hindi niya ito makitang tumumba dahil oras na nangyari iyon, siguradong natamaan na ito. Akala ni Camille ay iyon na talaga ang huling makikita niyang buhay ang lalaking mahal dahil sa tapang nitong sinuong ang ulan ng mga bala. Ngunit namamangha siya nang marami itong napatumba bago ito tumalon sa likod ng kotseng nakaparada sa gilid ng kalsada. Matapos ng sunod-sunod na pagpapaputok, gumilid siyang muli sa pinagtataguang kahoy at sinulyapan si Speed, ngunit hindi niya ito makita. Inilibot niya ang paningin at gano'n na lamang ang takot niya nang makitang dahan-dahan itong tumatayo sa pinagtataguan habang nakataas ang mga kamay. Dahil mula sa likuran nito ay may nakatutok na Armalite, hawak ng leader ng mga kalaban. "Alam mong matalik kaming magkaibigan ng ama mo noon, Camille. Nagninong pa ako sa'yo nang binyagan ka." Ngumisi ang lalaking nasa likod ni Speed. Sobrang gulat niya dahil ang lalaki nagsasalita ay ang mismong ninong niya at kapitbahay niyang dating second commander Ronel. "Bakit? Ano bang naging kasalanan ng tatay ko sa inyo? Ikaw ba ang pumatay sa ama ko?" Tumawa lang ito. "Kung nakinig ka lang sana sa ama mo na hayaan na ang mga NPA, di sana buhay pa siya ngayon. Ngunit masyadong nagpapaka-superhero ang ama mo kaya siya namatay. Bitawan mo si Speed. Wala siyang kasalanan sa mga..." "Oo, wala, pero malaki ang maiaambag niya sa samahang..." Bumaling ito sa hostage. "Lakad!" Sigaw nito rito. Itinutok niya ang baril sa lalaki. "Ibaba mo yan, Sergeant. Kung ayaw mong mamatay nang hindi napapakinabangan ng lalaking to. Huwag mo siyang susundin, Camille. Shoot him!" Sigaw ni Speed habang dahan-dahang humahakbang paatras. "Tumahimik ka!" Wika ng lalaki. "Don't mind me, sweetheart. Shoot him. Ayos lang na matamaan ako basta mapatay mo siya." "Sabi kong tumigil ka." Mariin siyang napapikit dahil sa sunod-sunod na putok ng baril na yun. "Tandaan mo, mahal na mahal kita. Please, take care of our daughter." Gusto niyang gawin ang gusto nito pero ayaw niyang mawala si Speed. "No, Speed. Please no. I love you." "Shoot him now." Sa lakas ng sigaw nito ay nagulat pa siya at mas ikinagulat niya nang sunod-sunod na putok ang pumailan lang. "Speed!" Mula sa likod ay natumba ang ninong Ronel niya, maging si Speed. Mukhang tapos na. Tinakbo niya habang lumuluha ang binatang nasa hindi kalayuan. Hindi niya napinansin ang mga nagsisilabasang mga tao.
Maging si Jack na mula sa kadiliman, lumabas na lang bigla matapos magsalita. Speed, please wake up. Please, Speed, don't leave me, please sweetheart. No, please. Itinulak niya ang lalaking dumagan dito. Really, sweetheart? Wala nang baguhan ng tawag, sweetheart na ha? Sa takot niya ay napadagan siya rito't humagulgol sa ibabaw ng binata. Maaari ba yun? Masamang damo yan. Ani Jack na natatawa. Next time kung ako naman ang tatawag sa inyo ni Kuya, damayan niyo rin ako ha. 2 kotse na ang utang mo sa akin, Speed. Wala man lang ako nadali. Sabay pang nag-apirang magkapatid. Sana man lang dinamihan nila. Kulang pa eh. Dugtong naman ni Jack. Hey Jack, ang rinig ko ikinasal ka na last week. Is that true? Ani Uno habang tinutulungan si Speed patayo. Kinokolekta naman ni Jack ang mga baril na nakikita sa bawat madadaan ng bangkay. Huwag niyong sabihin kay ma'am ha, siguradong mag-aalala yun. Not to me, but to the woman I married. Ani to tsaka tumalikod. Mabuti na lang at may mga kapatid si Speed na hindi nangiiwan. I love you. Nagulat siya dun. Ngumiti na lang siya para sa sagot. Hey, sagot. Fine, I love you too. Pero bago pa man niya natapos, ay isang madiing halik ang ipinagkaloob nito. Yes, Father. Oo, Father. Natatawa ang mga nakakasaksi ng kanilang pag-iisang dibdib dahil mukhang kanina pa naiinip si Speed at kahit sa pagsagot, minamadali na rin ang sarili. Ikaw, Camila Andrada. Oo nga kasi, Father. Napatawa na lang din tuloy siya dahil maging ang pare ay mukhang naiinis na talaga sa taong katabi niya ngayon. Dapat sinabi mo na lang sa akin kanina na wala nang seremonya at mag-kiss the bride na agad tayo. Halakhak at tawanan ng pumailan lang sa loob ng simbahan dahil sa banat ng pare. O sige na, kiss na. Parang ayaw mo na kasi akong pagsalitain eh. Parang nahiya tuloy siya pero nang halikan siya ni Speed nawala na rin ang kaba sa puso at napalitan iyon ng pananabik. Hey, mamaya na ang iba sa honeymoon. Mahiya ka naman bro. Mula sa pintuan ng simbahan ay sumulpot si Jack. Lumingon ang lahat dito. Tinawag pa ito ng Mami Alora. Hawak ang kamay ng isang babae. Napakagandang babae nun. Simple lang ang dress, ngunit bumagay dahil sa kaputian at tangkad nito. Ramdam niyang nahihiya ito. Nang mabitiwan ni Jack ang palad ng dalaga, bigla itong tumakbo. Imbis magsasalita pa sana ang kapatid ni Speed, hindi na lang dahil kaagad nitong hinabol ang kasamang babae. Sino kaya yun? Hanggang sa natapos ang kasal ay hindi na muling nagpakita si Jack. Kanina pa nga din naghahanap ang Mami Alora nito ngunit wala na. Mukhang sa simbahan lang tapos umalis na. Halos lahat ng mga kakilala, mahalagang tao at pati nga ang hepe at si General McCartney ay sumaglit din sa kasal nila ni Speed. Mismong mga kasama niya sa kampo ay naroon din. Si Speed ang nag-imbita sa halos karamihan. Hindi kasi pwedeng lahat ng mga ito dahil baka sugurin ang kampo ng kalaban. Pero ayos na rin yun dahil nagpaabot naman ng mensahe ang lahat ng mga kasama niya sa trabaho. Wala na siyang ibang mahihiling pa dahil si Speed ay talagang asawa na niya. Si Miley ay kusang nag-resign sa trabaho. Wala naman siyang sinasabi sa binata o rito. Siguro natakot lang napugutan niya ng ulo. Ang tungkol sa yaya ni Amaya, nakalabas na si Viola. Pinalabas niya dahil ang sabi nito, natakot lang daw ito sa ninong Ronel niya na baka ito ang patayin. Hindi rin naman niya masisisi ang babae. Napatawad na rin naman niya. Ngunit hindi na muling naging yaya ng anak niya. Talaga nga naman, kahit anong tago mo, kung tadhana na ang naglalapit sa inyo, wala ka pa ring magagawa. Sa totoo lang wala rin namang naging kasalanan si Speed. Siya lang itong silosa at kung ano-ano ang iniisip. Masisisi niyo ba siya? Ang yaman-yaman nun, ang gwapo-gwapo pa. Tapos sa kanya na simpleng babae lang nagkagusto. Siyempre mag-iisip siyang baka niloloko. Kasi nga, madali lang iyong gawin lalo na kay Speed. Pero ngayong nalaman niya, nabuo na rin ang tiwala niya para sa asawa. Are you tired? Tumango siya habang nakaupo sa kama. Nauna na silang umakyat dahil sa pagod at pananakit ng binti. Hinubad ni Speed ang sandals niya at eto na rin ang nag-unzip ng suot niyang gown. Ano pa ba ang maitatago niya? Nakita na nito ang lahat.
Nagkakasiyahan pa sa labas, ngunit mas pinili nilang umakyat. Tulog na rin si Amaya at ang mga pinsan nito. Hinalikan ni Speed ang batok niya. Napapikit siya dahil sa sensasyong dala nun. I love you, wife. Bulong nito sa kanya. I love you more, my husband. Nang mahulog ang gown, lumantad ang kabuuan niya. This is all mine. Anito, tsaka siya hinaplos ng dahan-dahan. Ano, kaya pa ba? Simulan na nating magparami ngayon. Wika nito bago siya sunggaban ng halik. Hoy, teka lang ah. Pero naputo lang sigaw niyang yun nang siilin nito ang kanyang labi.